Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha ng Diyos pinagkatiwala sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 425 ng Ride On Ministry, April 25, 2021 para po sa ating Sunday Divine Worship Service. Sa ika-4 na linggo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw na siyang aming pinagtitiwalaan. Sa araw-araw, sa tuwit-wina at sa lahat ng panahon. Ayan mo, O Diyos, na kaming lahat ay makalapit muli sa inyo sa pamagitan ng aming sama-samang pagpupuri, pagsamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Inyo pong ibukas ang aming mga puso at isipan at buhay, O Diyos. At kami ay pakindabatin na maging karapat-dapat sa aming pagsamo sa inyo sa pamamagitan ng kasi, ng kapangyarihan, pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng maayos na internet at signal upang walang anumang maging interruption nitong aming pananambahan, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, hindi lamang ang Ride On the Ministry, kundi lahat ng churches. Anumang denominasyon na kung saan sa araw na ito ay sama-samang nakatalaga na nagkakaroon ng pagsamba. Kaya pagpalain mo lahat ng iyong mga ititindig na mga mensahero. Pagpalain niyo, Diyos, lahat ng kabahagi sa gawain. Pagpalain niyo rin ang mensahe ng buhay na ihahatid ng bawat isa. Mga ito, Panginoon, ay makatutulong sa amin bilang gabay paalaala sa aming haharapin na buong linggo sa buhay na ito, sa araw-araw na daratal. Nais po namin na ibalik sa inyo lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Kung meron man tayong mga nagawang kamalian laban sa Kanya at maging sa ating kapwa, na papanahon upang magdaupang palad tayo sa Kanya at ating aminin lahat, pagsisihan, at tanggapin muli ang Kanyang pagkapatawad, gayon din ang Kanyang paglilinis. Tayo po ay yumuko at manalangin ng matahimik ng pagsisisi at paghingi ng pagkapatawad at paglilinis ng ating Panginoon.
Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po. At inyong dininig ang aming panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pangunawa, sa iyong pagpapatawad at paglilinis sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo at maging sa aming kapwa at gayon din sa mga pagkukulang namin sa anumang larangan sa makalipas na mga araw. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Tunay nga naman na kapag tayo ay tapat na lumapit sa ating Panginoon, na nangagsisisi sa ating mga kasalanan, Mahalaga naman na bukas ang kanyang puso upang tayo ay patawarin, upang tayo ay kanyang malubos muli, upang tayo ay kanyang malinis muli, upang sa ganon ay maging karapat-dapat tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. With all my heart I worship you. With all my heart I adore you. In the beauty of your holiness I behold you. Lord, my hands I raise, Lord, I worship you. I offer you my praise, Lord, I honor you. You mean more to me than anything. With all my heart I worship you. With all my heart I adore you. In the beauty of your holiness I behold you. Lord, my hands I raise, Lord, I worship you. I offer you my praise, Lord, I honor you. You mean more to me than anything. Yes, amen sa ating Panginoon. With all my heart, our hearts, we can indeed really worship the name of the Lord Jesus Christ and even adoring Him in the beauty of His holiness. Para sa ating sagutang pagbasa, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ay buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Awit, Kabanatang 23, sa mga talatang 1 hanggang 6. At ang ating magiging katugunan, Salamat o Diyos, Ikaw ang aming pastol. Salamat o Diyos, Ikaw ang aming pastol. Yan po ang magiging kasagutan natin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako.
sa tahimik na batisan ng katugunan natin. Salamat sa Diyos, Ikaw ang aming pastol. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na Kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Ang ating katugunan, salamat o Diyos, Ikaw ang aming pastol. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot. Pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Ang ating kasagutan, salamat o Diyos, Ikaw ang aming pastol. Sa harapan ng lingkod mo, Ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Ang ating katugunan, salamat o Diyos, Ikaw ang aming pastol. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ang ating katugunan, salamat o Diyos, Ikaw ang aming pastol. Yes, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yes, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, para po sa ating paghahanda, para sa mensahe ng buhay ay umawit tayo ng isa, mga kapatid sa Panginoon. At dahil ito pong mga biblical lectionary natin ngayon ay patungkol sa pastol, shepherd, na pastol ng ating mga buhay, pastol ng ating mga kaluluwa, pastol ng ating lahat ng mga bagay paukol sa ating mga ka-ride-on sa Panginoon. Kaya awitin po natin ito. Itong gospel song na ito po ay related sa ating biblical passage. At gayon din yung ating sagutan pagbasa kanina. Nang pamagat dito ay Shepherd of my soul. Hindi ko na-research kung sino po yung sumulat nito. Pero ang awit na ito ay matagal na ito. Yes. Kahit yung inawit kanina ay matagal na rin ito, mga 70s, 80s. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. It's in a quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will
follow. I have made that choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Yes, purihin natin ang Panginoon at napakaganda yung message nito. With 23, maganda rin yung message. With all my heart, maganda rin yung message. Shepherd of my soul. Napakaganda rin yung message na ipinaparating dito. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Palapakan naman natin ang ating Panginoon, mga ka-ride on sa Panginoon. Araw po ng linggo at kinakailangan po na tayo po ay masaya sapagkat ang kasama po natin ay isang Diyos na buhay na patuloy po natin na kung saan ay maasahan natin sa araw-araw at sa tuwid-tuwi na sa lahat ng yugto ng ating mga buhay na pinagkakabalahan. Kaya nga po ay napakabuti ng Panginoon na ito. Ang ating pong biblical passage ayon sa ating lectionary para po sa umagang ito, mga ka-ride on sa ating Panginoon, ay masasumpungan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 10, talatang 11 hanggang 18. At itong passage na ito ay natalakay na rin natin sa panahon na sinisiris natin ng buong Ebanghelyo ng Juan. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa mga ganitong pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon upang tayo po ay patuloy na lumalago sa ating pananampalataya, sa ating buhay espiritual. Yes, kaya patuloy po natin na kung sana iyan ay ating pong pinanghahawakan. Yes, ngayong alas 10 ay ako rin po ang speaker doon sa Luke 4:18 na Methodist Church. Pero ang aking biblical passage doon ay 1 John chapter 3:16 to 24. Ayon din sa lectionary. Pero dito ay the Gospel of John chapter 10 verses 11 to 18. Kaya ito ang sinasabi ng ating pinaka-passage. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang mga asong gubat. Iniiwan na niya ang mga tupa palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito.
kinakailangan nga sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoon. Ngayon, ang ating pong paksa na tatalakayin ay pasakop tayo sa mabuting pastol. Pasakop tayo sa mabuting pastol. Kung sino yung nagsalita sa mga verses na ito na aking binasa at napakinggan natin ay walang iba kundi mismo si Jesus Christ. Si Jesus, na kung saan ay nakapiling ng kanyang mga disciples at gayon din ng mga early witnesses, ang mga first witnesses ng personal kay Jesus. Pero sa atin ay nakabatay na lamang sa ating nababasa at gayon din sa ating mga naririnig patungkol sa mga Bible study, gayon din sa mga prayer meetings, sa mga pananambahan kapag isinesermon ito. At gayon din sa larangan ng mga witnessing evangelism ministry. At gayon din na kung saan ay natutunghayan natin ito sa pamamagitan ng ating daily encounter with Jesus Christ. And with all the personal and communal experiences with Him, and even Him with us in our day-to-day journey, ay talaga naman na siya bilang Jesus, bilang mabuting pastol natin. Patuloy ang kanyang ginagawang revelasyon, ang kanyang ginagawang manifestation sa buhay ng tao sa magkakaibang mga konteksto nito at gayon din sa gitna ng nagbabagong panahon, sa bawat panahon, sa bawat konteksto ng bawat tao na kung saan siya ay naroon. Kaya ang mga sinabi ni Jesus ay mismong patungkol sa Kanya mismo. Yes, siya bilang konkreto na kapahayagan ng Diyos Ama na nagsugo sa Kanya, na kung saan ay lahat ng pagkakatiwala patungkol sa Kanya, sinikap niya na ginampanan at isa niyan ay ang kanyang pagiging mabuting pastol. Yes,
ang kanyang pagiging mabuting pastol. Gayon din na kung saan si Jesucristo ay maituturing natin na siya po yung pinaka-overall na pastol. The overall head of the church, the overall shepherd of the church. Kung meron mang mga pastol-pastol sa iba't ibang konteksto, ay kabahagi at kaugnay sa kanya bilang pinaka-overall na pastol. Kaya nga po, as a church, the overall manifestation and existence of His whole body, the church, as a universal church, the overall kawan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan lahat ng mga extension niyan, every denomination or whatever ang kanilang pangalan ay maaring para Christian church, maaring Christian Fellowship Center, o ano man ang pangalan. Dahil napakaraming mga extension ng Universal Church ng ating Panginoon. Ang Baptist Church na lamang ay napakaraming klase ng Baptist Church at gayon din ang Methodist. At gayon din ang mga iba pang mga mainline churches. At gayon din sa mga individual autonomous churches existing in every nation, in every place. Lahat ng yan, basta't si Jesus Christ ang siyang kinikilala na Panginoon at tagapagligtas, Mesias, Emmanuel, King of Kings, Great Shepherd, yes, Great Provider, Great Healer, at lahat ng maaaring matutukoy natin patungkol sa kanyang gratefulness at as a great God. And what a grateful manifestation incarnated in Jesus Christ. At patuloy na kung saan ay kumaikulos naman sa pamagitan ng kaniyang banal na Espiritu. Yes, Jesus Christ will always be our overall great shepherd. Walang sino mang makapapalit sa Kanya. Walang sino mang makapapantay sa Kanya. Tanging Siya lamang. Ang posisyon na yan bilang mabuting pastol, Great Shepherd of all shepherds. Katulad ng mga pastor, mga obispo, at gayon din ng mga local pastors, at gayon din ang mga laikos sa kanilang mga tungkulin dahil nagpapastor din sa mga tungkulin na kung saan di umano ay kanilang tinanggap bilang kabahagi ng gawain ng church.
At gayon din na kung saan ang bawat isang pamilyado nagpapastor din, mga magulang, sa loob ng tahanan sa mga anak. Marami tayong masabi. From the overall great shepherd sa ano-ano mang naging mga sanga nito. Kaya nga mapapansin natin mga kapatid sa ating Panginoon na kung saan doon sa verse 16 ay binabanggit dyan mismo ni Jesus na meron pa siyang ibang tupa. Nawala sa kulong ang kanyang binabanggit na kung saan ay bahagi din ng kanyang ministeryo ng pagpapastol, pangangalaga. Na kung saan ay kailangan din ang kanyang maaruga at mapagmahal na pangangalaga, na pagpapakain, na pagpapa-community pantry. Hindi ba viral ngayon yan? Na kinakailangan din na kung saan ay pinapakinggan ng kanyang mga tupa, na kung saan malimit, kadalasan na kung saan ay namimiss ang tinig ng pastol na ito. At napakaganda ang pinakalayunin ng overall great shepherd natin, na kung saan magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Diba? Kung basahin ninyo ang John chapter 17, the whole of the long prayer of Jesus, merong porsyon sa kanyang panalangin, mga ka-right-on, sa Panginoon, ng kanyang wish, ng kanyang desire at prayer sa kanyang Ama. Na ang lahat ng mga iba't ibang mga kawan sa daigdig na ito sa buong sanglibutan, na kung saan naisin ng Panginoon na lahat ay magiging isa ang kanyang kawan at isa ang kikilalanin na siyang pinakapangunahin na pangkalahatang dakila na pastol ng lahat. Kaya nga po mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, nitong nangyayari sa panahon na ito, sino man may gusto na magkaroon ng global pandemic? Sino ba naman ang gusto na magkaroon ng COVID-19? Sino ba nang may gusto na kung saan ay matigil ang mga hanap buhay? Sino ba naman ang gusto na kung saan ay mahawaan ng virus? Sino man ang gusto na maospital? At sino man ang gusto na kung saan ay mamatay na, mauna na? Lahat tayo ay hindi po natin inaasahan. Maalala ko nung inihayag ng Panginoon ng kanyang manifestation and provision. Sorry to use my experience. Ano po? Before October yan. Diba?
Last year, di ba? Nung natatak itong Ride On Ministry, 2019, October 7, nung pasimulan ito, wala pang pandemya ito na nangyayari sa buong mundo. Ngayon ay nitong nagkakaroon ng pandemya, tumatagal, ay lalong nakikita ko yung personal na manifestasyon ng Diyos sa bawat kanyang revelasyon sa kanyang pagkilos sa buhay ng tao, katulad sa kanyang abang lingkod. Hindi naman natatak itong Ride On Ministry na kung saan ay sinabi ko noon na magkakaroon ng pandemya. Pero November pa lang, December pa lang, meron na pala sa China. Maring ang lahat ng ito, mga kapatid, sa Diyos ay merong plano ang Panginoon. Para sa kanon ay dumating man ang ganitong sitwasyon na hindi inaasahan, there should always be an open avenue for the gospel of the Lord to be propagated, both locally and globally, na kung saan ay walang makasasagka. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid, sa Diyos? Sapagkat buksan ninyo ang Facebook, YouTube, Messenger at lahat, Twitter. Sangkatutak na kung saan ay uploaded na mga inspirational messages, even live videos or recorded videos premiere, na kung saan patungkol sa pamamahayag ng salita ng Panginoon. Kaya pati na yung mga internet, pati na itong mga Facebook at iba pang mga apps ay nagsisilbi na kung saan ay instrumento ng Diyos, na kung saan ang kanyang ministry bilang pangkalahatang pastol ay magpapatuloy. Ang ministeryo ng pangungumusta, ang ministeryo ng pangangalaga, ang ministeryo ng pagpapalakasan, ang ministeryo ng pagpapanalanginan, mga kapatid sa Panginoon. Ang ministeryo na kung saan ay hindi titigil na napapakinggan ang tinig ng Panginoon. Mula sa iba't ibang mga tinig na kung saan ay kinakasangkapan niya. Katulad ninyo. Katulad natin. Na merong desire and passion to do it. Kaya nga sa mga panahon na ito, na kung saan ay nasisilip na natin ang manifestasyon ng Panginoong Diyos, ang naisin ng Panginoon, na kung saan ang kabuuan ng kanyang kawan, na ito ay nagsanga-sanga ng iba't ibang mga kawan-kawan saan man dako sa buong mundong ito. Iba-ibang mga denominasyon, iba-ibang mga fellowship para churches, upang sa ganun ng panalangin ni Jesus, ang naisin ni Jesus sa gayo'y magiging isa ang kawan at iisa ang pastol na kikilalangin, si Jesus, na nagsabi na
Ako ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan at ang tunay na buhay at walang makaparoroon sa Ama, kundi tanging sa pamamagitan lamang niya. Wala na pong ibang mediator na direktang makapupunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya nga po sa panahon na ito, ang mensahe ng ating Panginoon bilang siya ang mabuting pastol, pangkalahatang pastol natin, ng lahat ng kanyang mga kawan, kinakailangan makita ang pagmamahalan ng isa't isa. Kailangan nararamdaman ang malasakitan ng bawat isa. Kailangan nararamdaman na nagkakaisa. Yes. Na isinusulong ang mandato ni Jesus to go forth to all nations to preach the gospel, to educate, to teach a Bible study, to share the Word of God, to baptize, and so on and so forth, na maaari natin gawin sa pamagitan ng kanyang gabay at pangunguna sa atin. Sa pamamagitan din ng mga spiritual gifts na kanyang ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob at pinagpapala upang magamit natin. And you know what Jesus says, mga kapatid, sa Panginoon? Nitong kanyang pinaka-desire. Dahil dito'y sinabi niya, minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kung ako itong ibinibigay, mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at kunin ulit. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. At isa po sa talaga naman na makikita natin, mahahangaan natin, maipagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Ang pinakamahirap na gawin ng sino man ay yung ialay totally ang buhay para sa iba. At yan si Jesus, inialay niya ang kanyang buhay mula sa pasimula. Sa bawat yugto ng kanyang buhay, sa bawat yugto ng kanyang journey, sa kanyang ministry and mission, and even his difficult experience when he was captured, pinahirapan, ipinako sa krus hanggang mamatay. Inialay niya ang kanyang buhay para maligtas ang buong sangkatauhan, para maligtas ang lahat ng tao mula sa kasalanan, upang maligtas ang tao na ang tao ay hindi humasadlak
doon sa kabilang tupa ng kadiliman, na ang pastol naman doon ay ang diablo, ay ang Satanas. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, bago itong verses 11 to 18, meron sinabi doon si Jesus na napaka-importante. Kunin mo nga yung Biblia ko, my dear, ano po. Meron sinabi doon at favorite verse natin yan. Yes, John chapter 10, verse 10. Mga ka-ride on sa ating Panginoon. Tignan natin para wala tayong malagpasan na letra. Dahil napaka-importante yun at lagi po na kung saan ay ginagamit sa evangelism. Na kung saan ay ang sinasabi doon, John chapter 10, verse 10. Yes, kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw, ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Na parito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yes, kapatid sa Panginoon, dalawang kawan yan. Ang kawan ng kadiliman at yung kawan ng Panginoon na si Jesus ang mabuting pastol, at doon naman sa kawan ng kadiliman na kung saan ang pinakapastol doon ay ang diablo. Alin ngayon doon ang pipiliin natin? Yung bang pastol ng kadiliman, ng kanyang pakay ay magnakaw, pumatay at magwasak? O yung mabuting pastol na tinutukoy mismo ni Jesus dito na siya mismo, nang dulot niya ay magkaroon ng buhay. Ang bawat isa, buhay na ganap at kasiyasiya. Diba? Dito mga kapatid sa Panginoon ay walang sinasabi dito na purgatorio. Sorry sa mga nasa Roman Catholic Church, walang purgatorio dyan, kundi pipili tayo kung alin kawan tayo. Kawan ba ng ating Panginoon Jesucristo at o kawan ng kadiliman? Yes, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ibinigay lahat ng kapangyarihan kay Jesus Christ, ang mabuting pastol, na kung saan pati ang buhay natin ay nakasalalay. Yes, nakasalalay sa Kanya kung saan patutungo ang buhay mo, ang buhay ko at buhay ng tao sa buong mundong ito. It's a matter of choice. It's a matter of life. Kung ang buhay na ito konektado ba sa kanyang kawan at konektado ba mismo kay Jesus? Sapagkat kung konektado doon sa kampon ng kadiliman, walang assurance of salvation at walang assurance of resurrection at walang assurance ng everlasting life. Whereas sa kawan ng Panginoon, merong assurance sa mga iyan. Merong protection, merong safetyness, merong shield na makakaasa tayo sapagkat ang buhay sa daigdig na ito nagkalat, mga ka-ride on sa Panginoon, ng mga asong gubat. Yes. Meron din, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ay mga pastol-pastolan
na walang malasakit sa kawan. Pinapabayaan ang kawan. Hindi pinapakain, hindi inalagaan. Hindi siya gumagawa ng paraan kung merong nanghihina, nagkakasakit na kawan. Hindi siya gumagawa ng paraan. Kung merong nang mawawala, ay maring sinasabi ay, umalis ka di umalis ka. Wala kong pakialam sa'yo, mind your own business. Pero si Lord, kung nawawalang isa, iwanan niya. For the meantime, ang kanyang kawan, hahanapin niya ang nangawawala sapagkat nais niya na lahat ng kabilang ng kanyang kawan ay magiging isa. At iisa ang pastol na kikilalanin. Ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, kumusta tayo? Kumusta po ang ating malubos at patuloy na pagpapasakop sa mabuting pastol? Diba? Lalo na sa panahon na ito. Importante na tayo po ipatuloy na napasasakop sa mabuting pastol na ito. Kung tayo ay nagpapasakop sa mabuting pastol na ito, ay ibig sabihin natin, kilala natin ang mabuting pastor. Yes. Kung kilala natin ang mabuting pastor, ay meron tayong interes sa kanya. Kung kilala natin ang ating mabuting pastor, ay namimiss natin siya at nag-aalay tayo ng kasapatan ng panahon. Diba? Kung kilala natin siya, ay gumagawa tayo ng iba't ibang kaparaanan na kung saan ay mas lalo pa natin makikilala siya ng lubusan ng malaliman at malawakan. Yes. Kung napasasakop tayo sa mabuting pastol na ito, ay ibig sabihin ay tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Naranasan natin ang paglapit sa Kanya, naranasan natin na kung saan ay kinilala natin, tinanggap natin na tayo makasalanan at wala tayong magagawa kung hindi tayo lalapit sa Kanya. And then, with humility before the presence of the Lord Jesus Christ, inamin natin, nangagsisi tayo sa lahat ng mga ito. Tinanggap natin ang pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon at gayon din na kung saan tinatanggap din tayo bilang kabahagi ng Kanyang kawan. Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga nagpapasakop tayo sa Kanya. Kung tayo ay napasasakop sa mabuting pastol na ito, ay ibig sabihin nun kung paano si Jesus inialay niya ang Kanyang buhay para sa lahat. Di ba't kinakailangan din na kung saan ay handa tayo, willing tayo na kung saan ay iniaalay din natin ang ating mga buhay, ang ating mga panahon, ang ating mga talento, mga spiritual gifts natin, and even our resources, everything, totally being surrendered, dedicated, entrusted to the Lord Jesus Christ. Kung si Jesus mismo kinikilala natin, napasasakop tayo na mabuting pastol natin.
Yes, kung tayo ay napasasakop sa mabuting pastol na ito, ibig sabihin nun ay sumusunod tayo sa Kanya, sa Kanyang banal na kalooban at gayon din sa Kanyang mga salita. Na sa halip na reklamo tayo dito, reklamo doon, reklamo sa taas. Di ba? Bakit hindi na lang totally na sumunod sa Kanya at gayon din sa Kanyang kalooban at gayon din sa Kanyang mga salita? Kung tayo ay napasasakop sa mabuting pastol na ito, di ba ibig sabihin no na kung saan ay ito matatag, tumitibay ang ating pananampalataya sa Kanya? At gayon din na kung saan ay kaakibat na lumalago ang ating mga espiritual na pamumuhay. Gayon din na kung saan nakighirap ng ating pinagdadaanan. Maring tayo ay affected pero hindi tayo nagpapatuloy na affected. Maring nayuyugyug tayo ay na-overcome natin because we have the living God in Jesus Christ, ang mabuting pastol natin. Kapag tayo ay napasasakop sa mabuting pastol na ito, naniniwala tayo na anumang mga pangailangan natin sa araw-araw ay naniniwala tayo di pagkakalob ng Panginoon. Kaya nga po,